Si Pedro Fiampiamocho Anos ay bantay sa lumang sementeryo ng San Remigio. 21 taon na niyang trabaho ang magbantay tuwing gabi. Kahit maraming kwento ang umiikot, multo, aswang, kalansay na gumagalaw, hindi niya ito pinaniniwalaan. Para sa kanya, trabaho lang. At ang patay, hindi bumabangon. O iyon ang akala niya. Ang sementeryo ay mas luma pa sa karamihan ng bahay sa bayan. May mga nicho na gumuho, mausoleum na nilamon ng ugat ng mga puno, at lupaing hindi pantay na parang may gumagalaw sa ilalim. Sa bawat gabi, pareho ang routine ni Pedro. Nag-iikot, naglalakad, umiilaw ng flashlight, nagyoyosi, at nag-iikot ulit. Hanggang isang gabi, bandang 1:47 ng madaling araw, may narinig siyang kakaibang tunog. Isang mahabang tunog ng paggalaw na nagmumula, hindi sa ibabaw ng lupa, kundi sa ilalim. Ang unang pumasok sa isip niya ay pusa. Ngunit ang tunog ay mas mabigat, mas malalim, parang may humahagod sa kahoy na nakalibing. Hindi niya pinansin. Ngunit nang marinig niya ulit, mas malinaw na ngayon, napilitan siyang puntahan ang pinanggagalingan. Tumigil siya sa harap ng isang lumang nicho sa Row 8, ang nicho ng pamilyang matagal nang hindi dinadalaw. Nang itutok niya ang flashlight, nanlamig ang leeg niya. Ang lupa sa harap ng nicho ay gumagalaw. Paangat, parang tinutulak mula sa loob. "Hoy, sino diyan?" sigaw niya. Walang sumagot, ngunit nagpapatuloy ang pag-angat ng lupa na tila may pilit na umaahon mula sa ibaba. Lumapit siya ng dahan-dahan, hawak ang itak na pangahas. Habang mas lumalapit siya, mas lumalakas ang tunog ng paggalaw mula sa ilalim. At bago siya makarating sa mismong gilid ng nicho, bigla na lang nabiyak ang lupa, hindi dahil hinukay mula sa taas, kundi dahil may malakas na pagtulak mula sa ilalim. Mula sa siwang, lumabas ang isang kamay. Hindi kamay ng bangkay, hindi bulok, hindi kalansay, isang kamay na kulay putik, basa, at parang bagong ahon mula sa malalim na hukay. Buhay, ngunit hindi ganap na tao. Napasigaw si Pedro at umatras ng mabilis. At sa iglap na nagliwanag ang kanyang flashlight, nawala ang kamay. Ang lupa ay tila bumalik sa dating ayos, parang walang nangyari. Kinabukasan, dumiretso siya kay Kapitan. "Kap, may gumagalaw sa nicho kagabi. May kamay na lumabas." Ngumiti lang si Kapitan at sinabing baka pagod siya o inaantok sa trabaho. Pero pagtalikod niya, narinig niyang nagbubulungan ang dalawang kagawad. Sabi nila, kapag lumalabas ang kamay, hindi patay ang nasa ilalim. Iyong mga hindi na ilibing ng tama o iyong mga bumabalik. Tumindi ang kaba niya. Gabi ulit, 12:15. Habang nag-iikot, napansin ni Pedro na may mahahabang marka sa lupa. Hindi ordinaryong yapak, kundi mga guhit na parang hinila ng daliri. Marami, magkakadikit, at lahat nakaturo papunta sa gitna ng sementeryo. Sinundan niya ito. Huminto ang mga marka sa harap ng isang malaking lumang mausoleum ng pamilyang De Gracia. Matagal nang patay ang lahat at wala nang bumibisita. Ang pinto ng mausoleum, na dati ay sementado, ngayon ay nakabukas ng bahagya. Lumapit si Pedro, pinilit huwag manginig, at itinulak ang pinto. Sa loob, umaalingasaw ang amoy ng nabubulok na lupa, lumang papel, at isang bagay na buhay, ngunit hindi humihinga. May 3 kabaong sa loob, isa sarado, isa may bitak, at ang isa hindi kabaong, kundi parang higaan na tinakpan lang ng lumang kumot. Lumapit siya, bagamat alam niyang hindi dapat. Hinila niya ang kumot, at nakita niya ang isang lalaking nakahiga, nakadilat ang mga mata, at nakatingin lang sa kisame. Hindi patay, pero hindi buhay. Parang nakapako, parang naghihintay na tawagin. At ang kamay ng lalaking iyon ang kamay na lumabas kagabi mula sa lupa. Dahan-dahang gumalaw ang mga mata nito, diretso kay Pedro. Mariin nitong bumulong. "Hindi pa ako tapos lumabas."
Tumakbo si Pedro papalabas ng mausoleum, halos madapa sa pagmamadali. Pagdating niya sa guardhouse, may nakasabit sa dingding na papel. Hindi niya alam kung paano ito nakarating doon. Nakasulat, "Hindi lahat ng nakahimlay ay patay. Hindi lahat ng nakabukang mata ay gising. Bantay ka, Pedro? At ngayon, saksi ka na rin." Sa ibaba ng sulat, may 5 hanggang 6 na marka de baro. Mga marka ng daliri ng taong nakita niya. Malalaki at mahahaba at tila sariwa pa. Akala niya tapos na. Paglingon niya sa sementeryo, napansin niyang ang bawat nicho ay may maliit na siwang. Isa-isa, daan-daan. At mula sa bawat siwang may nakasilip. Mga mata. Hindi mata ng patay, hindi mata ng ordinaryong tao. Mga matang nagmamasid sa kanya. Sinusundan ng bawat hinga niya. Parang sabay-sabay silang gumagalaw mula sa loob ng mga nicho. Narinig niya ang sunod-sunod na tunog ng mga kahoy na kinakayod, lupa na kinakalmot, at mga takip ng nicho na tinutulak mula sa ilalim. Hindi para lumabas ng buo, kundi para lapitan si Kapedro.